Sinabi ng Department of Transportation, DOTR, hanggang sa 3 mga panukala na isinumite para sa nakaplanong Integrated Terminal Exchange sa Northern Metro Manila, na sinabi nito na maaaring matapos sa 2028 dahil ito ay desperadong kailangan. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Target ngayon ng pamunuan ng Department of Transportation na matapos ang North Metro Integrated Terminal sa taong 2028. Ayon kay Transportation Secretary Dizon, nais nilang susugan ang naging tagumpay ng Parañaque Integrated Terminal Exchange sa southern part ng Metro Manila. Ang PTEX ang pinakamalaki at modernong transportation hub na itinayo sa Parañaque City, Metro Manila na nagsisilbing central point para sa mga intercity at provincial bus, jeepney, at UV Express na siya namang nagkokonekta sa mga commuter mula sa south patungo sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nangako na rin aniya ang Government Service Insurance System, GSIS, ng 3 hectare property sa QC para sa naturang proyekto. Ang Government Service Insurance System, GSIS, ay repurposing ng isang 3 ektaryang pag-aari sa Quezon City para sa isang malaking intermodal transport hub, na naglalayong karibal ang Parañaque Integrated Terminal Exchange PTEX sa Laki. Ang proyektong ito, na kilala bilang Project Hub, ay isang direktang tugon sa isang direktiba ng Pangulo at nagsasangkot ng pakikipagtulungan sa pagitan ng DOTR, MMDA, Pamahalaang Lungsod ng Quezon, at GSIS. Ang hub ay matatagpuan sa sulok ng Elliptical Road ng Quezon City at Commonwealth Avenue. Sa pamamagitan ng gawain, ang DOTR ay makikipag-ugnay sa World Bank upang maisegawa ang pagpaplano, pagpopondo at pagtatayo ng proyekto. Ang MMDA ay lalabas ng isang pag-aaral na posible, na sumasakop sa parehong disenyo ng engineering at pamamahala ng trapiko. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, na pinangunahan ni Mayor Joy Belmonte, ay mapabilis ang pagproseso at pagpapakawala ng mga kinakailangan upang mabuo ang terminal. Papadali ng GSIS ang mga papeles para sa paggamit ng pag-aari nito. Tinitiyak na handa na ang lot para sa mga gawaing sibil. Ang plano sa 3 mga ahensya ay ang pag-install ng higit sa 300 mga puwang ng paradahan sa site para magamit ng publiko, ngunit aalisin sa lalong madaling panahon na handa ang mga permanenteng gawa para sa proyekto ng hub. Bukod dito ay plano rin ng ahensya na palawakin pa ang Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil punong-puno na ito. Ang mga proyektong ito ay alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagandahin ang sektor ng transportasyon sa bansa. Kaugnay ng PTEX, sinabi ni Dizon na ang DOTR ay nagtatrabaho ngayon sa pribadong sektor para sa posibleng pagpapalawak dahil ang pasilidad ay nasa buong kapasidad. Samantala, nais ng Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, na magtatag ng isang dedicated bus lane na nag-uugnay sa Quezon Avenue at Espanya, na kinikilala ito bilang isang mabubuhay na ruta para sa mga mag-aaral at iba pang mga commuter sa pang-araw-araw na batayan. Ang kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon, sa isang forum na nakahost sa Economic Journalists Association of the Philippines, ay nagsabing gumagawa sila ng isang posible na pag-aaral para sa 15 kilometrong busway. Noong nakaraang Marso, binuksan ng Kagawaran ng Transportasyon at SMPHI ang SM North EDSA Busway Concourse, ang pasilidad ng state-of-the-art na ito, na nagsisilbing isang pangunahing pagpapalitan sa Quezon City, ay nagbibigay ng mga commuter ng tuloy-tuloy na pag-access sa EDSA Busway,
na kumukonekta sa kanila sa iba't ibang mga pagpipilian sa transportasyon at kalapit na mga komersyal na establishmento. Ang bagong pasilidad ay nagtatampok ng mahusay at nasasakop na mga covered walkways, na may mga ramp at mga elevator na matiyak ang pag-access para sa lahat ng mga commuter, lalo na ang mga senior citizen, buntis na kababaihan, at mga taong may kapansanan, PWD. Matatandaan, ang Department of Transportation, DOTR, ay naghahanap ng isang pangkalahatang konsultant sa pamamagitan ng isang proseso ng pagbid upang makatulong na mapagtanto ang EDSA Greenways Project, isang 4.7 km na elevated walkway sa Metro Manila. Sa kahilingan nito na inilabas noong nakaraang linggo, sinabi ng Departamento ng Transportasyon na ang pangkalahatang konsultant ay magtutulungan sa ahensya sa pamamahala ng proyekto, bilang karagdagan sa pangangasiwa ng konstruksyon. Magbibigay ang eksperto ng serbisyo sa pagpapayo ng transaksyon para sa pagpili ng mga kasosyo na magpapatakbo at mapanatili ang sistema ng footbridge. Ang pangkalahatang konsultant ay makikisali rin sa pag-unlad ng kapasidad para sa DOTR at pagpapatupad ng mga pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan. Ang DOTR Secretary Vince Dizon, sa kanyang mga unang linggo sa opisina, ay nakilala ang EDSA Greenways bilang isa sa mga priority project sa ilalim ng kanyang termino. Inutusan ni Dizon ang paglikha ng tanggapan ng pamamahala ng Infrastructure Flagship Project, na tungkulin sa pagdidirekta ng mga patakaran na may kaugnayan sa pagbuo ng infrastruktura at tinitiyak ang paglalaan ng maksimum na pagsisikap at mapagkukunan ng DOTR pedestrian sa at mula sa mga napiling istasyon ng railway ng Light Rail Transit, LRT, Line 1, LRT 2 at Metro Rail Transit Line 3. Ang proyektong ito ay naaayon sa aktibong transportasyon ng DOTR, na nagtatampok din sa pangangailangan na mag-set up ng magkahiwalay na mga linya ng bike para sa mga siklista.